Sobrang productive ng araw na 'to dahil medyo napasarap nga yung tulog ng mare niyo at nakumpleto. Anyways, eto maaga nga pala akong gumising para makapaghanda ng breakfast ni Habila. Meron nga silang practice ng moving up and finally mga mare, naku magbabakasyon na. Biruin niyo yun na tapos natin yung isang taon na maaga gumising. Char. Sa wakas, hindi na nga masyadong hyper ang mare niyo. Feeling ko kasi kapag meron ngang pasok, naku pagod na pagod yung katawan ko. Siguro dahil na rin sa palaging puyat tapos maagang gumising at napakarami pang gawaing bahay ang inaasikaso. Anyways, ayan, nag-prepare nga lang pala ako ng breakfast ni Habila. Cereal at tinapay lang naman yung madalas na nare-request niya, kaya itong tinapay na yung ginawa ko para sa umagahan niya. Nag-prepare na nga rin pala ako ng snack niya, bali, etong biscuit lang naman yung nilagay ko at naglagay rin ako ng orange. 2 hours lang din naman yung practice nila para sa moving up and ganito na lang yung pinapabaon ko sa kanya. Madalas kasi na hindi rin niya naman nauubos yung pinapabaon ko sa kanya. Pero kahit ganon, mga mare, hindi ko nakakalimutan ng maglagay ng prutas. Anyways, pagkatapos ko ma-prepare yung kanyang umagahan, umakyat na ako sa taas para gisingin siya. Habang kumakain siya dyan, mga mare, nag-init na rin ako ng tubig para pagkatapos niyang kumain, maliligo na lang. Isang pirasong tinapay lang yung kinakain ni Habila pero inaabot kami ng 30 minutes sa pagkain niya. Kaya minsan nagiging dragon talaga yung mare niyo kasi nga malilate na. Buti na lang talaga mga mare at walking distance lang itong school ni Habila at sobrang lapit lang. Siguro mga 2 to 3 minutes lang mga mare nandun ka na. So pagkatapos niyang maligo ay nagbihis lang ako and then binihisan ko na siya. Hindi na sila pinag-uniform dahil nga practice lang and then 2 hours lang. Grabe, napakabilis nga ng panahon nung nakaraan. Nagbabalot lang ako ng mga school supply niya pero ngayon matatapos na yung taon. Anyways, bali naglinis lang ako dyan mga mare and then ayan, nag-apply ng moisturizer, sunscreen and then ng lip balm. Malapit lang naman yung school niya, walking distance lang kaya naman kahit nakapangbahay ka, nako okay lang. Nag-ipit na nga rin ako ng buhok dahil sobrang init ng panahon dahil nga summer na. Pagkatapos ko makapag-ayos, nilagyan ko lang ng face mask si Habila at hinatid ko na siya sa school. Nagmamadali nga akong umuwi mga mare para makapagsampay dahil napakarami ko ngang sampayin. Naglaba kasi ako kagabi at hindi ko na nga naisampay dahil tinamad na ang mare nyo at maaga nga akong nakatulog. Sinulit ko na nga rin yung sikat ng araw para naman kahit papano itong mga sinampay ko mabilis matuyo. Friday nga ako naglalaba pero dahil nga naglinis ako ng kwarto at nagpalit ng bedsheet, ayan nilabhan ko na rin para hindi na ako matambakan. Ganito lang naman yung araw-araw na ginagawa nating mga nanay. Minsan talaga grabe nakakapagod. Lalo na kung emotionally drain ka tapos tambak pa yung gawaing bahay pero hindi ka pwedeng sumuko kasi nanay ka. So ayan, dami ko nang sinabi. Pagkatapos kong makapagsampay, nag-vacuum naman ako. Nasira kasi yung walis na ginagamit namin kaya ayan, puro vacuum yung ginagamit ko ngayon. Inayos ko na nga rin pala itong sape ng sofa tapos pinagpag ko na. Tinamad nga akong gamitin yung dust mite vacuum kaya pagpag na lang yung ginawa ko para mas mabilis. Pagkatapos kong makapaglinis, nagutom ako, ayan, kumain lang ako ng tinapay. Ganito lang naman yung ginagawa ko sa araw-araw mga mare kaya madalas hindi na ako nagbablog dahil baka magsawa na kayo. Char. Mukha ko lang din naman yung palagi yung makikita. Anyways, ayan, pagkatapos kong kumain, nag-unboxing lang ako. Paisa-isa na nga lang yung unboxing na ginagawa ko para kahit papano hindi naman ako nape-pressure. Sa gawaing bahay pa lang kasi mga mare, naku pagod na ako. Tapos meron din ako mga gustong gawin na hindi ko na magawa.